Magandang araw po sa ating lahat at sa lahat ng mga nanonood po. Nais ko pong i-share sa inyo ang aking daily devotion na matatagpuan po sa Acts chapter 17 verse 28 o sa Gawa 17 talatang 28. Sabi po sa wikang English, "In Him we live and move and have our being, as even some of your poets have said, for we too are His offspring." At sa wikang Tagalog po, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Napakaganda pong verse ito. Makikita po natin sa talatang ito na ang Diyos ay ang pinagmulan po ng lahat ng bagay. Una, sabi po dito, in Him we live. Hawak po niya ang ating buhay. Totoo po yun, brothers and sisters. Remember, your life is not yours. It comes from God. And He can take it back anytime He wants. Yun po talaga ang totoo. Sabi nga po sa Santiago 4 verse 14, ang buhay po natin ay parang aso o parang parang usok na sandaling lilitaw. Pagdakay, mawawala. Ganun lamang po, ganun po ang ating buhay. Mababalitaan na nga lang po natin na may namatay sa aksidente, sumabog ang bus, madami namatay ng mga bata, may biglang inatake, nasa kalagitnaan ng kasiyahan, inatake sa puso. So, ganun po, kabilis ang mga pangyayari. Things happens so quickly talaga po. Ang Panginoon lamang po ang nakakaalam, dahil siya lang po ang may hawak ng ating buhay. Pangalawa, sabi po dito, in Him we move. Maging paggalaw natin, paggalaw ng kamay, pagkilos po natin, siya po lahat ang may gawa nito. Hindi mo may gagalaw itong mga kamay mo, yung mga paa. Hindi ka makakapagsalita unless God gives you the strength to do it. We move because He first moves in us. Pangatlo, in Him we have our being. Hawak niya po maging yung pagkatao natin. Iba-iba po tayo ng personality. Ang tsura, ang kulay, ang height. Bawat isa po ay unique. May kanya-kanya po tayong DNA. God is so amazing po talaga. Lahat po yan ay galing sa ating Diyos. He is in control of everything. Without God, we are nothing. We would not exist. Wala po tayo kung wala po ang Diyos. At pang-apat po, sabi sa talata, we are His offspring. Tayo po ay mga anak ng Diyos. So tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen. Sabi po yan sa Genesis 1:27. Sa kanyang paglikha po. We are God's offspring because we are made in His image. Yes, tayo po ay nilikha ayon sa kanyang larawan. Tayo po ay kawangis ng ating Panginoon. Nilikha po tayo ng Diyos dahil mahal po tayo ng ating Panginoon at ito po ang gusto niya na magkaroon po tayo ng ugnayan sa Kanya. Siguro po marahil tinatanong natin o iniisip po natin kung ano ba talaga ang purpose natin dito po sa mundo. Bakit ka nilikha? Pang-apat, sabi po, we are His offspring. Opo, tayo nga ay mga anak ng Diyos. Sabi po sa Genesis 1:27, we are God's offspring because we are made in His image. Yes, tayo po ay kawangis ng ating Panginoon. Tayo po ay nilikha ng ayon sa kanyang larawan. Nilikha niya tayo dahil tayo ay mahal ng Diyos. At nais niya magkaroon tayo ng ugnayan, ng relasyon sa Kanya.
Marahil po iniisip natin o tinatanong natin, ano ba talaga ang purpose ko? Ano ba talaga? Bakit ako nilikha ng Diyos? Regardless of whether you do something big or something small, ano man po yung katayuan mo sa iyong buhay, your main purpose is to have a relationship with God. It's all about Jesus. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Ang purpose po natin dito ay magkaroon po tayo ng totoo at malalim na ugnayan sa Kanya. Tandaan po natin, buhay na po natin ang maglingkod sa Diyos. Magkakaroon lamang po ng purpose ang ating buhay kapag ginamit natin ito sa paglakad sa kalooban niya. God bless you.